Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Nagpapatuloy ang paghatid natin ng tamang impormasyon at tamang serbisyo. Ito ang Health and Travel at Serbisyo Publiko dito sa DWBL 1242. Ako pa rin ang iyong agarang serbisyo lady, Dr. Hilda Ong. At ngayong umaga, dahil nabanggit po kanina na dapat today ang talakayan ay tungkol po sa SSS, pero may magandang meron naman tayo magandang topic na ipagpapatuloy natin. Dahil today, makakasama natin si Dr. Robert C. Dahil yesterday, di ba siya ang kasama natin, pinag-uusapan natin itong quarantine and isolation, kung ano pagkakaiba. And then ngayon naman, meron naman kami pag-uusapan naman kasi kahapon, di ba nabanggit namin yung molnupiravir, yung sa mga ginagamit sa mga mild or moderate symptoms. Pero ito hindi dapat basta-basta tinitake. At kahapon, buntik na nga sabihin ni Dr. C, yung dosage. Sabi, Dok, huwag mo ibibigay yung dosage. Baka naman, kasi nga, ang kinatatakutan ko, dapat talaga sila ay pupunta talaga sa doktor nila. Tapos kasi, yung ganito, meron certain number of dosage. Bakit wala pa si Dr. C? Kasi bigla ko lang tinawagan si Dr. C kasi nga di ko naman ini-expect na ayan, dyan na si Dr. C. Yan. Good morning, okay. Dr. C. Ayan, tama rin ang pakalagay sa pangalan mo. Ayan, Dr. C. M.P. Yan. At naka-ano pa siya? Naka-Tiger. Dr. Naka-UST. February 1, Year of the Tiger na. No? Diba maraming nagtatanong kailan ang Chinese New Year, February 1. Ayan ba, Dr.? UST ito, UST, class 73. Yes, UST yan. Diba? At Dr., thank you for, siyempre, for accepting my invitation dahil nabiglaan na hindi pwedeng makapagsalita ang taga-SSS na si Sir Fernand Nicolas. Kaya ikaw na naman ang aking tinawagan. Dahil di pa tayo tapos kasi kahapon, Doktor, na regarding po sa itong, meron na akong first question na galing kay ang aking classmate, classmate ko siya, seatmate ko pa siya. From first year hanggang fourth year, katabi ko yan. Kasi sa UST, di ba, alam mo naman sa UST block section tayo. Kami sa commerce, sa accounting. So talagang katabi ko siya kasi Ko ang apelido niya, para kaming Ko. So ang tanong niya, Dr. C, those with long post-COVID symptoms like loss of taste and smell, does the taste and smell will automatically return? No need to take medication? So yan po, Doktor, di ba? Ang karamihan, di ba, kapag yung iba, yung sa Delta, ang karamihan, ang tama ay, di ba, nawawala ng kanilang pang-amoy o pang-sipon. Tapos, sabihin natin, after 14 days, yung iba, nagde-negative na sa kanang RT-PCR. Pero yung pang-amoy, karamihan ang sinasabi nila, o yung pang-lasa, hindi pa bumabalik. Ito po ba, dapat mag-take pa ba sila ng medication o hanggang sa hintay na lang na gradually babalik ulit ang kanilang pang-amoy o kanilang pang-lasa? Sa akin naman hintayin na lang natin, Kasi yung mga simptomas ng residual symptoms ng sakit, depende sa bawat isa sa atin. Merong mas madaling manumbalik, merong matagal manumbalik. The same way as the positivity ng PCR test, ganun din yan. Individual variation. Pero kadalasan hindi naman. No need to go to a specialist for that. Hintayin muna natin. Ngayon, kung talagang after 2 months, 3 months, tsaka na natin hanapin o pumunta sa iyong doktor
para magtanong. Baka sakali by that time, mayroon ng bagong discovery. Pero meron ako kakilala, umabot ng 6 na buwan bago bumalik lahat. Ang kanyang pang-amoy tsaka lalo na yung pang-amoy, yun ang matagal bumalik. Kaya nga yun ang sinasabi natin na ang sakit na ito ay individual variation. Yan ang sagot diyan, individual variation. Kaya wag po tayong masyadong mabahala kasi baka malas lang tayo at tayo yung mas matagal gumaling at may residual dysfunction. Doktor, di ba yesterday na napag-usapan natin, ayan ang ating birthday celebrant. Ang sabi daw niya, may fever, may cough, may sore throat. Nako, Sir Fernan, Omicron na yan. Positive na yan. Sir Fernan. The probability is very high na positive yan. Oo. So, yan ang sinasabi natin probable. Oo. Kapag kasi may fever, may cough, may sore throat, so ano ang dapat gawin ni Sir Fernan? Siyempre, pag may fever, dapat mag-take siya ng paracetamol. Yes, asymptomatic lahat. At may ubo, dapat mag-take siya ng pang-ubo. Ang sore throat naman, kapag may sore throat, anong dapat niyang gawin? Antibiotic. Ngayon, in this, yung tulad na sinabi ko kahapon, kapag nagsama-sama na sila lahat at medyo grabe, yan, pwede ka na mag-take ng molnupiravir. Pagka nagsama-sama na sila at grabe. Hindi na yung katulad yung ordinary na flu symptoms na nalalaman natin nung mga nakaraan. That's the time to take the molnupiravir. Pero kung sakali naman, sabi natin sa case ni Sir Fernan na meron siyang cough, fever, and sore throat, so pwede pa naman siya mag-antibiotic at yun sa mga gamot niya, mag-observe muna kung hindi naman lumala, baka pwede na niya kailangan mag-take ng molnupiravir. Yes. Kasi ang first line of defense kadalasan yan, yung azithromycin at coamoxiclav. Yan ang dalawang antibiotic muna. Itong molnupiravir, ito ay piniprescribe ng mga doktor kapag inakala namin na medyo mas tumaas ng antas ng infection mo. Yan na ang ibibigay. At kahapon, doktor, di ba, kaya kahapon, di ba, sabi ko, huwag ka magbibigay ng dosage ng molnupiravir. Kasi nga, nakikita ko, ang dami nagbebenta sa online, lalo na sa Viber. At alam mo, doktor, nasya-shock ako. Grabe ang presyo, minsan triple pa ang price. Katulad po ng molnupiravir, bigyan ko kayo ng idea ha. Kapag kayo ay pumunta po sa Chinese General Hospital and Medical Center, yan po ay 6,000. Pero kung kayo ay may PWD, may senior citizen card, may less 20% pa. So, lumalabas how much na lang, doktor, di ba? 4,800. 4,800. At kung sa hospital namin sa Chinese General, wala pa yung VAT. Kaya mga 4,2 something o 4,3 na lang something. Yung 12% VAT sa senior citizen, wala pa. Kaya 4,2 o 3 something lang. Oo, kasi... Pero, isa pa. Kailangan prescription ng doktor ng Chinese. Kasi yung gamot namin yan ay sinasabi namin merong kaming emergency use authority. Oo. Yun ang dapat na sa lahat na nagbebenta, merong emergency use authority. Kaya hindi kami basta-basta nagbebenta sa mga doktor na hindi doktor ng Chinese General Hospital ang prescription. Kasi ang mananagot dyan yung doktor at yung pasyente. Kaya itong gamot na ito, huwag ka basta-basta bibili na hindi ka piniscribean ng doktor mo. Kasi ito, pag bumili ka sana sa mga designated o authorized seller, hospital or pharmacy, merong waiver ka pipirmahan
Mayweather. Ibig sabihin, emergency use authorization. Ibig sabihin, tulad na sinasabi ko, itong pandemic na ito, ang tao ang ginipik. Kaya wag ka basta-basta bibili sa mga online na yan na hindi authorized ng doktor mo. Eh di lang yan, at talaga sobrang taga ang presyo. Ganun talaga yan kasi yung mga negosyong minsanan, ganun talaga kasi hindi naman makakaulit yan. Kaya yan ang yung mga taga na yan ang mga negosyanteng one time lang, one time. Ito nga, one time lang. Ngayon, mga magician yan. Now you see, now you don't. Kung may mangyari sa'yo, kawawa ka naman. Kaya huwag bumili sa hindi authorized dealer, distributor o hospital. Ang mga hospital ngayon, binibigyan na yan ng emergency use authorization. At lalo na sinasabi ko pa rin sa mga nagtatanong sa akin, lagi ko sinasabi sa kanila, huwag kayo basta-basta magte-take ng Molnupiravir kasi lalo na kapag, di ba doktor, kapag sila ay fully vaccinated na at lalo na may booster. So, kadalasan talagang mild na hindi na talaga kailangan nila mag-take niyan. So, para sa ilan ng mga nakausap ko, alam mo, doktor, after 7 days, yung talaga as in super sakit na kanilang lalamunan. Pero after 7 days, nakapag-recover na sila, okay na sila, na hindi sila nag-take. So, huwag tayo talaga, hintayin muna natin yung doktor na magsabi kung kailangan ninyo yung mag-take ng certain gamot, diba, doktor? Tama yun. Kasi, kaya nga lagi natin sinasabi, go out and be vaccinated. That is the very, very, essence of the program of the DOH ng gobyerno. Kailangan mabakunahan para pag marami nang may bakuna, bababa na ang reinfection rate niya. At isang sample po, doktora, na talagang ako nagulat dahil diba nung last week and last 2 weeks ago, di ba nagkakaubusan ng gamot. Ang isa nito, itong Flumucil. Ang ito, nagkataon that time, nauna ako nakabili para sa brother ko kasi buong pamilya nila out of lahat sila sa bahay nag-positive. So nagkataon, di ba doktor, ikaw pa nga nag-prescribe? Di ba? Yung prescribe mo, bawat sa kanila lahat sila. So, binilan ko kagad sila sa Mercury. So, nabilan ko to, and then after tapos after 2 days, ayan na. Nakaroon na ng 2 to 3 days, nakaroon na ng panic buying na, nakakaubusan na. So, meron nagtatanong sa akin, nagtatanong sa akin, saan ba makakabili? So, doktor, nag-try ako. Nakita ko, meron dito sa online na. So, ginawa ko, nag-text ako sa kanya kasi nag-provide siya ng number Sabi ko, magkano ba to? Magkano mo ba binibenta? Alam mo ba, doktor, magkano benta niya nito? 1,500 pesos per box. So, 1,500 per box? So, ang ginawa ko, kasi syempre, ako bumili para doon sa system ko. Sabi ko, pwede po ba picture mo nga yung resibo na binili ko, pero syempre, binigay ko naman sa kanya resibo. Picture mo, magkano bili ko dito sa'yo? Tapos sabi siya, pinadala niya sa akin, alam, doktor, magkano lang? 433 pesos. Hindi pa yung senior citizen pa. Ganun grabe ka mahal sa online. Kaya kayo, lahat ang mga nanonood sa akin ngayon, mga nakikinig, bago po kayo bumili, alamin po ninyo kahit na walang saksi Mercury o anumang mga drugstore, dapat alamin ninyo yung presyo, kung magkano. At ako sabihin, kasi talagang walang-wala. Pero grabe naman, more than times 3 pa nga, di ba, doktor? 433, 1,005. Kaya kung ako sa inyo, kapag ganyan na ang nagkakaroon ng ipitan ng gamot, pupunta kayo sa inyong manggagamot, at humingi kayo ng prescription para makabili kayo doon sa hospital kung saan siya nagpa-practice. Malamang mabebenta. Kasi ang hospital,
siyempre, yung mga gamot nila, limitado din yan. Dahil hindi naman sila mercury. Kaya ang gamot ng bawat hospital ay para sa kanilang pasyente lamang. At sa para sa pasyente lang nila. Kaya, siyempre, hindi sila basta-basta magbebenta sa labas. Baka maubusan sila at kawawa naman yung pasyente nila. Yan ang dahilan. Pero para sa akin, Doktor, ito talaga very effective po to. Kapag ka makati ang iyong lalamunan o parang nagsisimula pa lamang, ito talaga very effective. Isang tablet lang to, i-dissolve po sa tubig lang. O tapos, Doktor, pagka isang araw, mga ilang beses pa tinetake nito? O kung makati lamang, saka lang sila iinom? Ay, pwede bang sabihin ng dosage? Okay lang to, lang to, Doktor. Pwedeng 1 time, 2 times, 3 times, ganun lang, pwede yan. Basta magkapag-makati. Basta nasa simptomas lang yan. Basta huwag ka lalampas ng 3. Kaya kasi yan isang uri ng pangpalabas ng plema yan. Ng plema. O kaya talaga minsan pagkagising sa umaga, katulad ako, minsan kapag makati, sabi ko, naku, di kayo naman ako naawa. Siyempre, ganun talaga ang nasa isip natin talaga, Doktor, di ba? Na natatakot tayo. O kaya naman, katulad po ako, kailangan ko magsalita sa radyo. Hindi naman pwede akong uubo-ubo dito kasi nakakaya naman sa ating mga nakikinig sa radyo, di ba? At Doktor, kanina umaga, meron ako na nabasa sa Viber, which is nakita ko naman very, para sa akin, okay din. Kasi nung last year, nung ako ay tinamaan ng COVID, yan din ang naobserbahan ko. Yung toothbrush, kapag let's say ako ay nag-positibo na, at yung toothbrush na yun, sabi natin, di ba, ang DOH, ang bagong updated na quarantine period ay nasa from 7 days to 5 days. Sabi natin, Doktor, after 7 days, ako'y naka-recover na. So, based doon sa napanood ko, yung toothbrush pala, dapat after that, dapat tinatapon na. Gamit na sila ng panibagong toothbrush. Ano ba ang ano mo nito? Tama po ba ang itong napanood ko na yun ang tinuturo na yung hygiene? Na para lalo na, di ba lagi natin sinasabi na huwag talaga gumamit ng same bathroom o sa CR nila. Dapat separate. Lalo na ito naman, itong sinasabi niya, itong toothbrush na to, dapat, kung let's say feeling po ninyo na kayo ay gumaling na, itapon na lang. Tama po ba itong aturo nito nung nakita ko sa video? Sa akin pwedeng tama yan. Kaya po sinabing pwedeng tama. Kasi kahit na sa mga ordinaryong sakit, kapag contagious disease yan, kadalasan kapag ginamit ng mga taong may contagious disease, kadalasan tinatapon natin yan. Para hindi ma-reinfection o para hindi mananatili yung virus o bacteria kung saan man siya nakalagay. Kaya that is a part of the hygienic process. Pag-dispose ng mga contagious na materials na ginagamit ng isang taong may contagious disease. Kaya para sa akin, magandang sundin yan. Total, mura lang naman ng toothbrush. Ngayon, kung yung bathroom naman itatapon mo, wag naman, mahal yung bathroom. Yung toothbrush, okay lang. Tsaka isa pa, yung mga gumagamit ng tongue depressor, isa din yun, dapat tinatapon din yun. Bilhin na lang kayo na panibagong tongue depressor. O kaya naman, siguro sa tingin mo ba, Doktor, sa panahon ngayon, meron pa rin po ba nag-sharing ng toothbrush o tongue depressor? Dapat kanya-kanya yun. Sa panahon na ito, wala na. Siyempre, may exception yan. Anong malay natin kung ang tao sobrang hirap? Baka mamaya magbugulat tayo, meron ding nangyayari dyan. Pero sa wari ko, wala na. Kahit na gaano kakahirap. Wala pa akong naririnig sa ngayon. Kaya hanggat maaari. Yes, hanggat maaari. Lalong-lalo na yung tongue depressor. Oo.
Ang tongue depressor naman ng mga doktor, matagal na talagang tinatapon namin yan. Isang gamit tapon na kagad yan. Ngayon, yung tongue depressor na yung pangkahit ng ating dila, iba yun. Hygienic purposes yan para sa bathroom. Kaya nga sinasabi natin na yung may COVID, kailangan ang isang criteria ng self-quarantine ay yung kwarto mo ay may sariling bathroom. Yun ang ibig sabihin. Kasi nasa bathroom, ang dami mga gamit na papasok sa ilong, pasok sa tenga, pasok sa bibig, at pangrap ng mata. Kaya kailangan merong bathroom yung quarantine facilities. At sa maganda, kapag kasi kunwari talagang sharing po kayo sa isang banyo, mas maganda siguro may kanya-kanyang isang lalagyan, isang kit. Nandyan ay yung toothbrush, nandyan yung toothpaste, o kanya-kanyang gamit. Kasi kahit na toothpaste, bawal din mag-sharing din kapag may COVID Kasi syempre, didikit din sa toothbrush, di ba? Kaya kahit na toothpaste, kanya-kanya muna. Kapag meron na positibo o kaya PUI o may kasama o may mga symptoms, dapat kanya-kanya na kayo. Para kung, let's say, kung para makamenos, pwede bumili muna kayo ng mga maliliit muna para sa panahon ng pandemic, panahon na may Omicron, talaga kailangan talaga natin na muna, lahat ay sarili. Wala munang sharing. Diba, Doktor? Tama yun. Pati bathroom hanggat maaari, huwag ka nang pumasok. Kaya yan ay sinisiguro natin na siguradong mahahawa ka pag pumasok ka sa kwarto at pumasok ka pa sa bathroom ng taong naka-quarantine. Kaya kung ako sa'yo, magsisipilyo ka lang, diyan ka na lang sa labas, sa garden na lang, magagamit pa yung tubig pagdidik sa halaman. Di ba mako-COVID yung halaman mo? Wala pa naman tayong alam dyan kaya hanggang sa mayroong ebidensya, tsaka na tayo mag-quarantine din para sa halaman. Kaya yan ang sinasabi natin. Lahat ng every time na kinakausap mo ko, lagi ko sinasabi, yung protocol, yan ang sa totoo lang, yan ang pinaka-importante kaysa sa mga gamot na pinag-uusapan natin dito. Yung protocol ang pinaka-importante talaga. Doctor, one more, isa pa ito lagi nalilimutan ko. Bakit ba pagka meron nag-positibo, bakit ang pinapayo dapat ilayo ang mga pet sa bahay? Let's say meron kang alagang aso o alagang pusa. Bakit dapat nilalayo sa tao may nag-positibo sa COVID? Lalong-lalo na ang mga hayop. At least tayo, araw-araw, nagpapalit tayo ng baro. Ang mga hayop, mga pets natin, alaga nating hayop, hindi naman sila nagpapalit ng baro araw-araw. Tapos yung may sakit, pahipo-hipo. Yung iba pa, pahalik-halik. Kawawa naman yung hayop. Tandaan nyo, itong COVID, di ba, may istorya ang umpisa nito ay animal to human transmission. Kaya mahirap po yan. Hanggat maaari, iwasan natin yung animal to human transmission or human to animal transmission. Baka mamaya gumawa na naman tayo ng isang bagong sakit para sa mga hayop. At kawawa naman ang mga hayop. Alam mo naman kung anong ginagawa natin sa mga hayop kung mayroong contagious. Pinapatay natin sila lahat, pati yung walang sakit. Basta magkalapit lang kayo sa isang lugar na isang radius ng 1 kilometer, 7 kilometer. Patay silang lahat. Kaya kawawa naman. Kung gano'n ang ginawa natin sa tao, sandali lang mapupuksa na yung sakit. Patayin lahat. Hindi pwede, tao tayo. Kaya maawa tayo sa hayop. Kung may sakit tayo, ituring natin na mga being din yan. Kaya hanggat maaari,
iwas din sila sa atin para walang transmission. Kung meron kayo mga alagang hayop sa bahay, dog or cats, dapat ituring pa rin ninyo as family members na dapat nakahiwalay pa rin sa iyo. Oo, dapat yan. Kasi lalong-lalo na sila, hindi sila nagbibihis araw-araw. Kung meron mang bacteria o virus nandyan, nakadikit yan. Sigurado ko yan. Kasi nung nag-positive, yun din ang sinabi sa'yo, no pets, wala kang kasama munang alagang hayop mo, syempre, yun ang, ako naman talagang, meron talaga akong isang paborito na, aso ko, na talagang malambing yan sa akin. Talaga, alam mo, 14 days, di siya makalapit sa akin. Minsan, tingin siya ng tingin sa akin, naawa ako. Pero sabi ko, wag na, baka mahawa ka sa akin. Diyan ka na muna, wag ka muna wag ka muna lalapit sa akin. Talagang tiniis. Ako ang nahihirapan, pero wala baka ayaw ko rin siya mahawaan, di ba? Yan lang ang laging sinasabi natin para yung mga pets, mga hayop, para hindi mahawa sa atin. Pero may alam ako na dalawa hindi namin binabawal. Yan ay yung kuto sa kanyang garapata. Yung kuto sa garapata, hindi namin kaya ipagbawal, alisin sa pasyente yan. Mga kuto sa garapata, nasa hayop. Yung garapata, nasa hayop . Kuto mo naman, huwag ka mag-alala. Meron si kapag kuto, meron si rodation, pangtanggal ng kuto. Isang gamit lang, tanggal lahat siya. Diba? Tanggal, oo. Kaya yan ang sinasabi ko. Kaya tuloy napapunta kami sa biruan na tuloy. So, Doktor, ngayon ay tingnan, di ba nakikita natin ang datos ay nasa 37,000 pa rin. Sa tingin mo ba ito po ay tuloy-tuloy pa rin matataas o medyo bababa na by next week? Para sa akin hindi pa bababa. Kasi marami pa tayong pasaway. Tignan mo, sa dami-dami ng pronouncement sa radyo, sa television, sa dyaryo, marami pa rin nagsasabing hindi nila alam o wala hindi kami nagtabakuna. Kaya marami pa rin sa ating mga kababayan na pasaway. Maliban lang yung mga talagang hirap pumunta. Kaya tama yung ginawa ng IATF na i-house to house na lang sa mga taong hirap pumunta sa health center. Yan ang napakagandang panukala para wala na tayong dahilan na hindi tayo magpabakuna. Tulad na sinabi ko, ang pagbabakuna is not only a moral, it is also a social obligation natin yan. At dyan, yung nakalimutan kong sabihin kanina, yung pagbibili sa online ng mga gamot ay delikado po yan. Kasi ang lahat ng gamot ay dapat aprobado yan ng BFAT for registration. Ngayon, yung mga dyan sa online, yan ay sa mga na health and supplement. Kaya kahit na yan kailangan pa rin dumaan sa BFAT yan. Kahit na yung mga health and supplement. Kaya huwag kayo basta-basta bumili sa online. Hindi kayo nakakasiguro ang efficacy ng gamot na yan, ang safety ng gamot na yan, at ang authenticity ng gamot. Baka mamaya fake pa yung mabili mo. Naloko ka na, naggrabe pa yung sakit mo, at baka mamatay ka pa dyan. Kaya naalala ko tuloy yung istorya ng doktor sa kanong albularyo. Kami mga doktor, pag nagkamali kami sa pasyente, kami dinidimanda. Pero pag ang albularyo nagkamali, namatay na yung pasyente, sasabihin pa ng tao, tanga ka pumunta ka sa albularyo. Yun, yung pasyente pang may kasal. Kaya minsan parang gusto ko na rin maging albularyo para wala na akong sagutin sa mga pasyente. Siya pang may kasalanan dahil pumunta sa akin. Kaya that's the irony. Pag bumili kayo sa online, pag namatay kayo, hindi kayo kaawan ng tao. Pagtatawanan pa kayo.
na sobrang tanga nyo, gusto nyo makabili ng mura, na hindi naman dahil mas mahal siya. Kaya napakatanga mo. Bumili ka dyan sa isang authorized seller na walang lisensya, hindi mo mahabol, hindi mo alam kung nasaan siya. Yun lang. Ganyan lang kasimple. Oo, kapag online, di mo naman kilala siya eh. Kung sino. Tapos, siyempre, ipapadeliver na lang nila sa mga riders. Yun nga, at lalo na po sa mga gamot ng mga pang-ubo, sipona, yung lalo na yung pang-fever. Nako, ang daming peke yan. Talagang yan ang ngayon na hinuhuli ngayon ng NBI, di ba? Oo, kaya mahirap eh. Hindi ka bumili sa na authorized dealer o kaya seller. Kaya yan ang pinaka-importanting paksa natin ngayon dahil dyan sa molnupiravir. Pero hindi lamang sa molnupiravir, yan ay sa lahat ng bagay at lahat ng gamot. What bibili sa online. Hindi sa sinisiraan ko sila. Kasi hindi sila nakapagbibigay ng safety sa kanilang parokyano. Yun lang naman hindi ko naman sinasabing peke sila o tunay sila. Wala lang tayong safety at kung merong mga restriction yung gamot, hindi nila hinahanapan yan. Basta umorder ka, bebentahan ka. May restriction yung ibang gamot yan, lalo na yung mga tranquilizer. May restriction yan. Kaya huwag kayo bibili basta-basta. Kasi malamang pusher na yan, hindi na yan seller. Maraming salamat po, Doktor, sa oras na binigay mo ulit sa akin kayo kasi bigla to tinawagan kita, Doktor, kailangan kita makasama today dahil nga po ay ang SSS ay hindi po makapag-update today tungkol po sa issue po ng SSS. Kaya muli po, thank you, Doktor, sa oras at every time kapag ako may nakikita, nababasa o yung napag-uusapan na bagong health issue, lalo na dito related po sa COVID, talaga tatawag talaga ako sa iyo at kailang lagi ka naka-ready tuwing umaga. Thank you po, Doktor, sa oras na ibinigay po muli. Okay, kaya thank you. Kaya po ang kasama po natin ngayong umaga ay si Dr. Robert C. At siya po ay isang humanitarian surgeon ng Chinese General Hospital meron po siya clinic po sa Chinese General Hospital and Medical Center. Kaya tuloy ko, maraming salamat po sa pagsama po ninyo sa inyong agarang serbisyo, lady, dito po sa programang Health and Travel at Serbisyo Publiko. See you again po tomorrow morning, ganito din oras, 8 to 9 a.m. At thank you at sa lahat po naka-tune in, lalo na po dito sa Facebook ko. At thank you sa inyo at magpapaalam na ako dito sa DWBL. Bye-bye po! Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko.